Good morning mga friends, hello po. Ngayon naman po, isi-share ko sa inyo yung proper way ng digital perm or tinatawag din na Korean perm or also known as fashion curl. Kasi yung kulot kasi na to is para kang atin ng party o para kang nagpa-set o kaya nagpa-iron ng kulot. So, itong kulot na to is for party na permanent. Okay? Hindi yung pang party na pagligo mo mawawala siya. Okay? Pero bago po yan, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe at i-share ang ating video para sa mga iba na gusto naman magkaroon ng ganitong mga kaalaman. Okay? Thank you very much. Meron din po tayong video dyan kung paano i-operate yung digital perm machine kasi importante yung pag-operate ng digital perm machine. Okay? So, hindi ko na siya or pwede kong isama dito or tignan natin. Basta kung gusto nyo kung paano mag-operate ng digital machine, meron din tayong vlog dyan. At meron na rin tayong vlog ng digital perm na gumagawa talaga tayo, okay? So, now, I am going to show you the proper information about digital perm, okay? Digital Digital perm ay kilala sa kanilang versatility at kakayanang magbigay ng mababang pagpapanatili, pangmatagalan na estilo na kahawig ng resulta ng curling iron. Okay? Gumagamit ng heated regulated digital machine, heated rods at mga chemical upang lumika ng malambot, natural na itsura ng mga alon-alon at kulot na mas kitang-kita kapag tuyo ang buhok. Okay? Ito ay kabaliktaran ng cold perm sapagkat ang cold perm ay gumagamit ng likidong solution at walang mainit na rods at hindi gumagamit ng mainit na rods ng direktang init mula sa rods para sa mas mahigpit na mga kulot o pagkukulot. Okay? Si cold perm daw, hindi siya gumagamit ng rods na umiinit direct sa buhok. Okay? Si cold perm, gumagamit lang siya ng malamig or cold or liquid solution para sa pagkukulot. Okay? Iyon yung pagkakaiba nila. Ang proseso ay gumagamit ng parehong init, okay? At chemical na upang baguhin ang istruktura ng iyong buhok. For example kasi, di ba pag magpakulot tayo, kaya tayo magpapakulot kasi gusto natin ng volumize o kaya ayaw natin ng super flat na buhok, okay? So, si kulot or si digital perm or si Korean perm ay gumagamit ng likido para palambutin yung bands na straight ng buhok tapos ipo-form ng spiral bands gamit yung mga rods na ginagamit natin, okay? Ang digital perming ang digital perming ay may proseso na digital heating at lumilikha ng maluwag meaning malaki, malambot at bouncy na alon-alon o kulot. Okay? Ang mga kulot ng digital perm ay mukhang mas malinaw, okay, kapag ang iyong buhok ay tuyo at naka-estilo tulad ng paggamit ng curling iron. Okay? Ang kulot daw kasi ng digital perm is parang nagpakulot ka gamit yung curling iron. Okay?
Yan naman yung sabi ko kanina, di ba? Okay. Ang kulot ng digital perm o ang digital perm ay nag-alok din ito ng mukhang natural na alon-alon na nangangailangan ng mas kunting pang araw-araw na pag-estilo na ginagawa itong semi-permanent. Okay? Pag magpa-digital perm ka kasi, parang araw-araw kang naka-estilo at saka low maintenance. Unlike kung hindi ka naka-digital perm tapos gusto mo parating naka-curly hair, kailangan mo araw-araw magaganon ka, araw-araw lalagyan mo ng something para yung kulot, kumbaga, less, para pagising mo, pagligo mo as is, ganun na. Lagyan mo lang ng mga aftercare na mga ina-apply sa buhok. As is na, tapos na. Hindi katulad ng iba, pero, okay, hindi katulad ng ibang curling iron na ang dami mo pang kailangan gawin, magpapatuyo pa, ganyan-ganyan, para ma-form yung magandang klaseng fashion curl. Pero dito kasi lang, pagkaligo mo, lagyan mo lang ng aftercare, tapos na. Pag nilagyan mo kasi ng aftercare, tapos pag natuyo yung digital perm, mas maganda yung result kasi parang nakabouncy siya. Depende naman sa gusto mo. May mga iba na ayaw yun, pero expected dapat nila, kaya kailangan alam nung magpapakulot kung ano ba talaga yung gusto yung mangyari sa buhok niya. Kasi yung iba, ay ganito, ganyan. Hindi po. Ang digital perm is malaking kulot yung purpose o kaya gusto mo ng bouncy na hair. Ano doon ang mas gusto mo? Ngayon, kung gusto mo ng parating naka-emphasize yung kulot mo, maglagay ka ng aftercare, meron naman mabibili, para parating ganun. Pero kung gusto mo ng bouncy lang, as is mo lang siya, basta nakalagay ka ng aftercare, tapos na. Hindi katulad ng pag gusto mo talaga ma-emphasize yung pagka-fashion curl niya, kailangan talaga yung magandang klase ng aftercare ilagay mo, para yung spiral na, yung malalaking fashion curl is magpe-permanent. Okay? At makikita mo talaga siya lalo na pag natutuyo. Okay? Kaibahan nito sa curl perm, maaaring magamit ibagay ng isang bihasang hairstylish ang pamamarang ito sa pangailangan ng iyong buhok na lumikilika ng customized na itsura. Okay? Ang kaibahan daw nila doon sa cold perm, si digital perm is pwedeng magamit din ng hairstylist sa pag-style ng iyong buhok. Okay? Si cold perm kasi minsan, iba-iba yung direction, tapos maliliit yung kulot niya, parang kinky. So, mahirap i-manage. More on parang matikwas, maalsa masyado. Yun yung difference nila. Okay? Ang digital perm, okay? Ang digital perm ay kadalasang lumilikha ng mas malambot, mas natural na mga kulot or bouncy, samantalang ang cold perm ay kadalasang nagre-resulta ng mas mahigpit, meaning super kulot, mas structured na mga kulot. May mga iba naman na ganun yung gusto nila, so mag-cold perm kayo. Pero kasi pag rebonded yung hair nyo, wala kang ibang choice kundi mag-digital perm. Gumamit na lang kayo ng maliliit na rods kasi may maliliit din naman na rods ang digital perm. Ang resulta ng digital perm ay mas kitang-kita kapag ang buhok ay tuyo, okay? Habang ang mga traditional na perm curl naman ay nakikita na ang buhok ay basa. Totoo 'yon. Okay? Si cold perm kasi mas maganda yung buhok mo, yung curl mo kapag wet lock. Kaya minsan may mga nilalagay tayo doon ng mga mousse or minsan yung vitris. Pero hindi ko kasi na-advise yung vitris lalo sa mga mainit na country kasi nakakasira ng buhok kasi umiinit yung oil. So magkakaroon yun ng damage sa hair. So kung may alternative ka, kung nagko-cold perm ka, pwede kang gumamit ng ibang alternative. Okay? Digital perm, okay? Digital perm ay gumagamit ng mga curling rods na pinapainit sa tamang temperatura na may iba't ibang laki upang lumikha ng iba't ibang itsura na may mas maliit na rods na gumagawa ng mas mahigpit, bouncer na kulot at mas malalaking rods na lumilika ng mas maluwag o mas malalaki at natural na kulot. Ito si digital perm. Ang perpektong sukat ng rods ay para sa isang digital perm ay nakadepende sa iyong gustong kulot na makuha. Okay? Ang pagpili ng curling rods sa digital perming o Korean perm ay para sa pagkakaroon ng mas matibay at tamang resulta ng kulot. Kaya mas mahalaga na pumili ka ng tamang rods. Minsan naman po pwede kang mag-ask ng may recommenda ng hairstylist mo. Okay? Para mas accurate, masikip, patigas o matibay,
di basta-basta tumutuwid na kulot at mabulaklak na uri ng kulot na resulta ay dapat at angkop na gumagamit ng mas maliit na diameter rods. Ako kasi minsan, pag mahaba yung mga kulot, napapansin ko, pag malalaking rods ang ginagamit ko, parang mabilis siya magtuwid. Parang bouncy na lang yung maiiwan. Kaya gumagamit ako ng maliliit na rods kasi kahit na magtuwid siya, may kulot pa rin siya makikita. Iyon yung sinasabi dito. Kung gusto mo daw ng masiksik, mas matibay at matagal bumalik na kulot dun sa dati ng itsura, gumamit ka na dapat ng maliliit na mga diameter ng rods. Para sa mas nakaka-relax, body wave effect o beach wave effect o beach waves na kulot, mas maikling rods ang dapat gamitin. Pero karamihan sa client ko, di ko nire-recommend ang ganito kasi pwedeng mas madaling mag-loosen ang ganitong kulot at nangailangan ito ng mas maayos na pag-aaruga o mentina para mapanatiling maganda. Kaya always, basta mas maganda kung pag malalaking mga kulot ay mga buhok, mas maganda maliliit yung gamitin mo. Yung malalaki mostly, kapag hindi masyadong kahabaan yung buhok hanggang dito lang, yan mga ginagamit ko. Tapos mga dulo lang yung gusto nila. Tapos ilang twist ko lang yung gano'n. Kasi mas maganda eh. Pero kapag gusto nila kung mas mahaba, mas nire-recommend ko yung mas maliliit na diameter ng rods para mas maganda yung kulot at matagal mag-loosen up yung kulot. Okay. Ang proseso ng pag-digital perm, sinusuri ng isang hairstylist ang iyong buhok at nais na estilo upang matukoy ang pinakamagandang gagawin. Okay? Sa pagpaproseso, kailangan yung communication nyo talaga ng hairstylist kung ano yung gusto mo mangyari, kung ganyan-ganyan. Para magawa niya yung dapat yung gawin, kung anong style yung gagawin mo, kasi i-advise ka nila kung anong dapat mong gawin pagkatapos ng procedure. Okay? Ang mas maikling buhok ay nangangailangan ng mas maliit na rods para sa mas kapansin-pansing kulot habang ang mas mahabang buhok ay nag-aalok ng higit na kakayahang umangkop upang magamit o gumamit ng iba't ibang laki ng rods para sa iba't ibang mga texture sa loob ng isang estilo. Pag malalaking buhok kasi, okay, gumagamit ako ng malalaki, depende kasi, for example, yung mga nandito banda, ginagamitan ko yan ng mga maliliit at saka yung mga nandito sa mga lip area. Minsan yung mga nandito, ginagamitan ko siya ng malalaki. Okay, tapos yung dito, ginagamitan ko ng maliliit. Basta yung lahat ng mga 90 degrees, maliliit. Tapos yung lahat ng mga 180 degrees, malalaki na yung mga ginagamit ko. Kasi nagbi-blend in naman sila, tapos may mga iba-ibang direction yan. Meron akong vlog about dyan, sa mga angle-angle. Okay? Kaya panoorin nyo lahat ang videos natin, marami kayong matutunan. Okay? Wag nyo baliwalain kasi guys, hindi lang to sa mga seminar ko, pati rin to sa mga personal experience ko sa paggawa ng mga ganitong klaseng services ang sinishare ko sa inyo. At proven ko na for my more than 20 years in this business na malaking bagay siya at nakakatulong siya. At least, kung hindi mo sigurado yung pag-texturize, meron kang mga way, meron kang mas mga alam na mga paraan para mas madiskartehan mo siya, okay? Ang isang spiral perm naman ay gagamit ng mas maliliit na rods para sa masikip na mga kulot habang ang isang beachy wave style ay gagamit ng mas malalaking rods para sa masikip na mga kulot. Kung ang nais naman ay maluwag o maalon-alon o beachy wave na resulta ay gamitin ng malalaking rods. Okay? Pero mostly ginagamit ko sila pareho in one customer. Okay? Kasi mas maganda kasi yung kulot pag combination sila ng maliliit at malalaki. I swear. Okay? Ang condition at texture ng iyong buhok ay nakaka-impluwensya sa uri ng rods at perm method na pinakaangkop para sa iyo. Okay? Sa huli, ang tagumpay ng digital perm sa size ng rods ay nakasalalay sa professional na mga rods, ay nakasalalay sa mga professional na konsultasyon. Okay. Pipiliin ng iyong hairstylist ang naangkop na mga rods, kadalasan ay pinaghalong laki o pang tumugma sa uri ng iyong buhok, haba at sa particular na estilo na gusto mong makamit. Okay. Ang buhok kasi natin mostly naka-layered. Okay, pag mag-digital perm ka talaga, dapat talaga naka-layered para hindi magpatong-patong yung kulot. Okay? Para pag naka-layered ka kasi, kulot dito, kulot dito, kulot dito, kulot dito. So, hindi siya patong-patong yung kulot. Hindi magganon masyado yung buhok mo. Okay? Kaya mas maganda. Tapos, dahil layered ka, ginagamitan ka ng different types of
curling rods. Thank you very much sa mga friend at sana nakatulong sa inyo ang vlog na ito at don't forget to share, like, subscribe, then click the bell button below para always kayo maging notified kasi ang dami pong nanonood sa atin pero hindi nakasubscribe. Kaya subscribe naman. Thank you very much at I love you all.